Parang kala ko ano, kapipi. Meron pong chapter dun sa kwento na dahil sa nangyaring trauma sa akin, hindi ko magsalita. Opo, kaya yun po. Hindi talaga inborn na. Hindi po, by choice dahil nga po dun sa trauma na natamo niya. And yung pagsasalita niya, pag gamit niya ng FSL or yung sign language, tinuro niya rin dun sa mga kasama niya. Para meron silang secret na lengguwahe sa loob. Sir Dennis, ano po, galing po ako sa 155, naging 145. 10 pounds. gano'ng katagal daw na Totoo lang, madali lang po siya eh. Depende sa iyo yun eh, kung gaano ka ka-committed. Pero ginagawa ko kasi, binawasan ko lang yung food intake. Tingnan ko yung 1 meal a day. Tapos pag nasa-set ako, hindi na ako masyadong kumakain. Fruits lang ako, tubig. Tapos, ayun, kahit paano na-achieve naman yung look. Pero Dennis, anong feeling na every time may movie ka parang laging may anticipation na magiging best actor ka? Ano ba? Masaya? Flattering or nakakatakot? Masaya, flattering, nakakaba. Pero katulad ng sinabi ko, ako yung isang tao na talaga never umaasa ng mga acting awards. Basta matuwa yung mga manonood, matuwa yung mga kasamahan ko. Lalo na yung mga tao nagtiwala sa akin. Feeling ko, award na yun para sa akin. Winner na yung pakiramdam ko kasi sinabi ko kanina. Magkasama sa ganitong cast, lalo na sa 50th anniversary ng Metro Manila Film Fest. At ito rin po yung aming first project na co-prod ng aming kumpanya na ito. Doon pa lang, parang winner na talaga ako. Panalo na kami. Pero what made you decide na makipag-co-prod sa project na to? Well, syempre po, inisip namin alin ba nauna, yung kinuha kang bida or... Ibalak ko muna yung script. Yung script. Nabasa ko yung script. Yung naisip namin, kung mag-produce tayo ng pelikula, ito yung pinakamagandang time para gawin yun. Dahil ito yung season na ginagawa ng mga tao, ritual yung panonood ng pelikula. Ginagawa kaugalian na magkakasama every Christmas para panoorin yung mga kanya-kanyang mga entries. Pero ngayon, napaka-special dahil 50th anniversary nakita nyo, napakaganda ng mga entries. Kahit kami, meron kami mga listahan doon ng mga una namin gustong panoorin. Opo. Parang wala rin matatapon. Kwento mo na tapos yung film. Meron na po talaga project sa production. Sigurino baka ibang project po yata yun. Baka next year pa. So, kaya na po maging producer? Paano mo hiniwala yung sarili mo as artista and producer? Well, medyo mahirap sa umpisa dahil nagsisimula pa lang kami, marami kami kailangan matutunan. Ang maganda lang noon na sa pagiging involved sa pagiging producer, siyempre mas nagiging collaborative kami, mas napapakinggan yung mga suggestions at idea namin kung paano mas magagandahin, i-tweak yung eksena para mas maging effective para sa lahat ng mga. Anong reaction ni Jen nung napanood niya yung trailer, kasali ka dito sa MMF? Sobrang proud din siya, excited na siya sa premiere night, makakasama natin siya doon. Siyempre siya yung #1 supporter din ng pelikula to dahil isa siya sa mga taong naniniwala dito sa proyekto na to at masaya ako na magkasama kami dito sa proyekto na to. Nagtutulungan kami kahit hindi siya kasama dito sa pelikula. Ramdam ko yung suporta na binibigay niya para dahil pinaniniwalaan niya itong bilang Opo. Pupunta ba siya na as a producer? Nung time na yun, parang hindi siya nakabisita dahil ako lagi nag-update sa kanya. So, hindi na naman kailangan pumunta. Pero sa mga meetings, lagi siya. Kung mahigpit ba siya sa budget, si Jenny din as producer? Oo, magaling siyang mag-handle ng pera. Yung pinakamaganda. Mayambag niya rin dito. Siya talaga yung nag-iisip para sa mga budget. Lalo na, hindi lang dito sa pelikula to, kundi sa tahanan namin, sa bahay, talagang napakagaling niya talaga. So, nagamit niya yung talent niya. Grabe yung excel. Part din sobrang nahirapan na. Parang puro emotional lang scene. Alam niyo po, yung isang loko doon na preso, 3 hours ginagawa yung itsura, kasi may mga prosthetics pa yun, may balbas.
kasi galing ako sa Pulang Araw. So, clean shaven ako doon. So pagdating dito sa, talagang kailangan ko dumihan, yung prosthetics, yung wig, lagi ko siya inaayos para magmukhang natural. Wig lang yun. Oo, wig talaga yun. Dennis, bilang producer. Talaga kumain. Ano yung proseso mo talaga? Ano mo? Saan galing yan? Sino ba iniisip mo before doing the scene? Ako po, siguro yung pagpapahalaga dun sa trabaho, yung pagpapahalaga dun sa tiwalang binigay ng mga tao sa'yo, yung pag-realize na napakalaking proyekto yung mga nakasalalay sa aming mga artista. Dun pa lang, parang pag naiisip mo yun, talagang walang reason para magkamali. Kailangan talaga pagbutihin talaga. Bigay mo yung best mo dahil yun lang yung sukling may bibigay mo para dun sa tiwalang binigay nila, di ba? Kasi mahalagang kwento to na pinagkakatiwala nila sa'yo at ikaw yung bubuhay dun sa mga character para isalaysay at ituro dun sa mga tao yung mga lessons na matututunan. Dennis bilang... Sabi ni Michael Doneta, may magic ka raw. Reaction ko doon, hindi ko alam kasi matagal ko na kilala si Direk na kilala ko yung mga anak niya, mga kaibigan ko. And para madalas sinasabi niya yun, sa amin no, pero para sabihin dito sa harap ng maraming tao. Kaya pinipigilan ko yung kakanya, talagang na nagiging emotional na rin ako at pinakita na ako. Sinabi niya yun kasi after mapanood yung full trailer, nakita ko binulungan kanya. Right after ng full trailer. So parang naano siya. Yun nga po yun. At syempre galing sa kanya na isang batikang artista na talagang nasubaybayan ko rin yung career. Malaking bagay yun para sa akin, para mas seryosohin pa, mas ma-inspire pa sa mga susunod na proyekto. Dennis bilang... 8-5 na yun. 8-5 na. Ginagawa mo sa Pulasan, inaapi nila naman. Oo naman. Actually, yung pag-internalize, naging madali na lang dahil pag nabasa mo yung script, napaka-masterful yung pagkasulat na mararamdaman mo kagad siya na hindi na kailangan masyadong mag-internalize. Napakaganda ng mga choice of words na ginamit, yung timpla ng buong kwento, yung kwento ng bawat characters. Talagang susundan mo talaga sila and hintayin mo kung ano talaga yung mangyayari dito sa mga tao to, ano yung kahantungan ng mga kwento nila. Dennis bilang actor. Malapit na tapos. Magkakaroon ba ng redeeming factor naman yung character mo o talagang up to the end napakasama ni Saito? Hindi ko alam kung nag-last dating na po kami last hapon nagawa na namin yung mga eksena, yung final scene ko na na-shoot na namin and Hindi pa pwedeng sabihin. Bawal. Pero how do you feel being parang the most hated on Netflix? well, dun sa makakapanood ng ending, matutuwa kayo dun sa mangyayari. Ay, talaga. So matatapos Para na. nakapaghiganti ang lahat. May mararamdaman kayong gano'n, may mararamdaman kayong satisfaction na matagal nyo nang gustong mangyari dito sa character ito. Dahil iba namang ibang klaseng kahayupan nito sa lumal-lumal ang mga ginawa niya dito. So na-hate mo rin yung character mo? Oo naman, syempre. Bilang Dennis Trailer. Hate natin yun. Ang hirap nang gawin kasi kailangan kong i-create yun. Dahil kahit na puro kasamaan yung ginawa niya, kailangan kong ulitin yung mga eksenang nangyari noong unang panahon, lalo na yung mga hindi magagandang experiences na naranasan ng mga pelikula. Last na lang, the good and the bad na nangyari sa'yo ngayong 2024. The good muna tayo. The good. Talagay ko puro good lang yung nangyari ngayong taon na to. Gusto ko maging thankful sa lahat. Malaki man o maliliit na blessings. Pero siguro isa sa mga blessings na kailangan kong pagpasalamatan itong proyekto na to. Napaka-special nga para sa amin. Talagang pinaginiwalaan namin siya. Ang hirap maging hindi emotional na first time namin napanood yung trailer. First time mo napanood yun? First time oo. Ito yung basta, yung ma-explain. May next project na yung production. Oo nga. I'm sure. Meron po pero next year po. Ano solo na collab ba? Collab pa rin po. Dennis bilang actor at bilang producer, tawag dito, anong gusto mo? Blockbuster or Best Actor, maraming award dito sa Green Bones? Actor and being a producer.
May award ka na. May award ka na. Ayaw nga, may mga awards na tayo. So for a change, Tinuruan. natin, box office naman. Diba? Alam mo, suntok sa buwan yun, pero sana, dahil napakalaki ng tiwala namin sa proyekto na to, sana magkatotoo. Thank you. Congrats. Subscribe